Dumating na ang mga bida sa Moss Deep City. Bagaman gusto ni May na mamasyal, iisa lang ang gustong gawin ni Ash sa bayan, ang makuha ang ika-7 badge mula sa Moss Deep City Gym. Pumunta sila sa gym, ngunit isang babae ang lumabas mula rito at binati ang mga bida. Tinanong nila kung nasaan ang gym leader, ngunit sumagot siya na ang lahat ay manunood ng pag-launch ng space shuttle. Naging interesado si Max habang tumakbo naman ang babae para manood ng pag-launch. Napagtanto ni Brock na nakalimutan niyang sabihin sa kanila ang tungkol sa Moss Deep Research Center. Ipinaliwanag ni Max na nagkaroon na ng ilang pag-launch ng space shuttle na ang ilan ay eksperimental upang maghanap sa kalawakan ng mga hindi pa natutuklasang Pokemon. Nagsimulang magplano sina Max at May kung ano ang mga makikita roon, ngunit tinutulan ito ni Ash. Iginiit ni Ash na pupunta lang sila roon para hanapin ang gym leader, ngunit inisip ni Max na gugustuhin din ni Ash na mapanood ang pag-launch. Sinuri ng astronaut sa loob ng space shuttle ang mga sistema. Sinabi ng babaeng si Rachel na nakita ng mga bida kanina sa astronaut na maayos ang lahat ng sistema. Nakita ng Team Rocket ang space shuttle, kaya naisip ni Meowth na gagamitin ng boss ng Team Rocket ang rocket para sakupin ang kalawakan para sa kanyang sarili at bibigyan sila ng gantimpala. Hinahanap ng mga bida ang gym leader sa loob ng Space Center. Pumasok sila sa isang silid na puno ng mga kagamitan na mga training machine ng mga astronaut. Tiningnan ni May ang isa at sinabihan siya na maaari siyang maglakad dito na parang nasa buwan. Itinali ni Ash ang kanyang sarili sa isang makina at pinindot ang isang buton. Pinaikot-ikot sila ni Pikachu hanggang sa may pinindot na isa pang buton si Pikachu na nagpatigil sa makina. Pagewang-gewang na bumaba si Ash mula sa makina at bumagsak sa gitna ng silid habang ipinunto naman ng kanyang mga kaibigan na yun ang napala niya sa pakikialam ng mga gamit. Masama ang pakiramdam ni Ash at nagreklamong hindi tumitigil sa pag-ikot ang silid, ngunit mula sa pagkakadapa niya sa lapag ay nakakita siya ng mga ilaw mula sa ilang mga bintana sa kalapit na silid. Gumapang siya papalapit at sumilip, at sa loob ay nakita niya ang dalawang bata na naglalaban. Sumugod para umatake ang Solrock ng lalaki, gayon din ang Lunatone ng babae. Inutusan ni Tate, ang lalaki, ang Solrock na gumamit ng Sandstorm, ngunit walang nangyari dahil isa ring rock type ang Lunatone ng babae. Gumamit si Lunatone ng Psychic na nagtulak kay Solrock sa pader. Lumutang si Solrock at gumamit ng Solar Beam. Tinakaw ni Lunatone si Solrock at gumamit ng Ice Beam para kontrahin ang Solar Beam ni Solrock. Nagyelo si Solrock kaya naman ibinalik na ito ni Tate sa Pokeball nito. Dismayado si Tate at iginiit na muntik na siyang manalo. Ipinaalala kay Tate ng babae na kailangan ng oras para makapagpakawala ng Solar Beam at sinabing kailangan ni Tate na ayusin ang kanyang tiyempo para matalo siya. Pumasok ang mga bida sa silid, ngunit hindi nagtagal ay natagpuan nila ang kanilang mga sarili na nakalutang. Lumapit ang babae sa kanila at sinabing gumamit si Baltoy ng confusion kaya nakalikha sila ng zero gravity. Nagpakilala si Ash at nagpakilala naman ang babae bilang Liza habang ang lalaki naman ay si Tate, ang kanyang nakababatang kapatid. Nainis si Tate sa pagtawag sa kanya ni Liza na nakababatang kapatid at ipinunto na sila ay kambal at hiniling na sana ay siya na lang ang unang ipinanganak. Inamin ni Max na pareho sila ng nararamdaman dahil palaging ipinapaalala sa kanya ni May na siya ang mas bata, na halata naman, at iginiit na hindi yun nangangahulugang mas matalino sa kanya si May, na sinang-ayunan naman ni Tate. Natuwa si May nang makitang may sumang-ayon kay Max kahit papaano, at tinanong si Liza kung bakit sila naroon. Nabanggit ni Liza na ang kanilang ama ay ang direktor ng kumpanya at ang pangunahing astronaut doon. Isang araw ay pinagamit nila si Baltoy ng confusion na nag-angat sa kanila sa ere, at simula noon ay palagi na silang naglalaban sa ganitong paraan. Bukod sa nakakatuwa ito, sinabi sa kanila ni Brock na ang iba't ibang pisikal na batas ay maaaring magdulot ng pagbabago sa labanan, kaya isa itong malaking pagsubok at magandang paraan para magsanay. Inalok ni Liza ang mga bida na ipasyal sa Moss Deep Research Center, ngunit gusto muna ni Ash na hanapin ang gym leader. Sinabi ni Liza at Tate na gusto muna ng gym leader na makita ang pag-launch dahil siya at si Tate ang mga gym leader ng Moss Deep City. Nagulat at nag-alala si Ash tungkol dito. Ginamit ni Tate ang makinang ginamit ni Ash kanina. Habang pinapanood nila si Tate, sinabi ni Liza kay Ash na magkakaroon sila ng isang double battle. Inisip ni May na dehado si Ash kina Tate at Liza rito, ngunit ipinaliwanag ni Brock na walang masama na gawin itong mas mahirap dahil ang layunin ng gym battle ay ilabas ang husay ng humahamon. Mas porsigido si Ash na manalo dahil isa itong bagong hamon para sa kanya. Nagustuhan ni Liza ang determinasyon ni Ash na sinabi pang matatalo niya silang dalawa. Bago ang pag-launch, umalis sina May at Liza para isakay si May sa Moonwalker machine. Pinigilan ni Pikachu si Ash, kaya napagtanto ni Ash na gusto nitong ilabas niya ang lahat ng kanyang Pokemon. Inilabas ni na Brock, May, at Ash ang kanilang mga Pokemon, at pinasubok ang mga ito sa iba't ibang kurso.
Sinabi ni Liza na ginagamit din ang mga Pokemon sa mga eksperimento at pinapangarap niyang magkaroon ng sarili niyang gym, kahit na nasa ibang planeta pa ito. Sinang-ayunan ni May ang ideyang ito at pinasalamatan siya ni Liza. Pumunta sina Max at Tate sa isang kurso kung saan kailangang paliparin ng spaceship. Inactivate ni Tate ang makina at ipinakita ang isang projection na nasa kalawakan sila. Inamin ni na Max at Tate na nakakatuwa talaga ang kursong ito. Lumabas si Corfish ng silid at nakita ang isang lalaki na nagdadala ng pagkain. Kaya naman, sinundan ito ni Corfish. Sa controller room, nakakita si Rachel ng isang bagay sa storage room. Gayunpaman, nang tingnan niya itong mabuti, wala siyang nakita at kinumbinsi ang sarili na wala lang iyon. Ang totoo, nasa storage room si Corfish, kumakain at umiinom. Pinuntahan ng mga bida at ni Liza ang kanilang ama bago ito pumunta sa rocket. Ipinakilala ni Liza ang kanyang ama sa mga bida na nagsabing matagal na niyang gustong pumunta sa kalawakan upang galugarin ang mga Pokemon sa labas ng planeta. Nang tanungin ni Liza, sinabi ng ama na hindi pa pumunta doon sina Max at Tate. Bigla na lamang, narinig ng ama ni Liza na napasok ang seguridad, ang Team Rocket, na nagpapanggap bilang mga astronaut ay tumatakas at sinabihang huminto dahil isa itong mahigpit na security zone. Huminto ang Team Rocket para sabihin ang kanilang motto. Pagdating ng mga bida, sinabi ng Team Rocket sa mga ito na nanakawin nila ang rocket na mariing tinutulan ni Liza. Inilabas ni James si Cacnea na gumamit ng pin missile. Umatake si Pikachu ng Thunderbolt na nagpawalang bisa sa atake at tumama sa Team Rocket. Mabilis na inilabas ni Jessie si Suviper na gumamit ng haze na nagpadilim sa paningin ng mga bida at nagbigay ng pagkakataon sa Team Rocket na makatakas. Naisip ni Max na baka mapahamak sila kapag nakita sila doon, ngunit sinabihan siya ni Tate na huwag mag-alala dahil aalis din sila sa sandaling dumating ang kanyang ama. Sinabi ni Max na ang ganda sana kung makakasama sila sa misyon. Pumasok ang Team Rocket sa loob ng rocket. Nakita ni Jessie ang pagkain at kumuha nito, kaya nakita sila ni Corfish. Nakita ng Team Rocket sina Tate at Max at itinali nila ito. Bago sila umalis, inilabas ni James si Chimeco na ipinulupot ang kanyang buntot sa mga mata ni James. Inilagay ito ni James sa itaas niya at narelax ang Team Rocket sa boses ni Chimeco. Pinindot ni Meowth ang buton na nagpaandar sa rocket. Nakita ni Rachel ang Team Rocket kasama sina Tate at Max na nakatali, kaya ipinaalam niya ang problema sa ama ni na Tate at Liza. Naglakad si Corfish sa mga lagusan ng hangin at bumangga sa pader dahil sa zero gravity. Inilaunch ng Team Rocket ang sasakyan, ngunit hindi nagtagal ay natagpuan nilang pinipigilan sila ng 4 na Baltoy na gumagamit ng confusion sa rocket. Gayunpaman, nangangamba si Rachel na hindi sila mapipigilan ng matagal ng mga Baltoy. Sinabi ni Tate kay Max na kailangan nilang pigilan ng Team Rocket, saka nakita ni Max na may plano ang Corfish ni Ash. Inisip ni Jessie na kailangang pigilan ng mga Baltoy, kaya inutusan ni James si Chimeco na gumamit ng Astonish. Gayunpaman, gumamit ang Solrock ni Tate ng Confusion, kaya lumutang sila dahil kinalagan pala ni Corfish sina Max at Tate. Gumamit si Solrock ng Psychic at ibinalibag ang Team Rocket. Nakahinga ng maluwag si Rachel na ina pala ni na Tate at Liza at pati na rin ang kanilang ama. Natuwa sina May at Liza na maayos lang ang kalagayan ng kanilang mga kapatid. Gayunpaman, kailangang palapag-initate ang shuttle dahil hindi kakayanin ng mga Baltoy na palutangin ng matagal ang shuttle. Sinabi sa kanila ni Tate na nagawa na niya ito sa simulator. Tumigil ang mga Baltoy sa paggamit ng confusion, kaya nagpatuloy na sa paglipad ang shuttle. Binigyan ng ama ni Tate ng mga utos si Tate kung paano palapag-in ang shuttle habang kinokontrol ni Max ang direksyon. Sinubukan ni Corfish na pumindot ng buton pero pinigilan siya ni Max. Sa tulong ng kanyang mga utos, napalapag ni na Tate at Max ang shuttle. Lumabas ang Team Rocket at hinarap sina May at Liza, na galit na galit. Inutusan ni May si Combusken na gumamit ng Fire Spin, habang inutusan naman ni Liza si Lunatone na gumamit ng Ice Beam. Gumamit si Pikachu ng Iron Tail para patalsikin ang Team Rocket na naghugis Space Shuttle. Sa huli, tuluyan ng lumipad pataas sakay ng shuttle ang ama ni Tate. Iniisip ng mga bida kung anong Pokemon kaya ang matatagpuan ng mga tao sa kalawakan. Ipinaalala ni na Tate at Liza kay Ash ang tungkol sa gym battle. Pursigido na si Ash na simulan ng double battle laban sa kanilang dalawa. Ipinaliwanag ni Rachel ang mga panuntunan na gagamitin ng kanyang mga anak sina Lunatone at Solrock sa isang double battle, habang maaari namang gamitin ni Ash ang buong battlefield. Nagbigay ng komento sina Brock, May at Max sa battlefield dahil kabisadong-kabisado ni na Tate at Liza ang loob nito para magamit laban kay Ash. Inisip ni Brock na ang mas malaking hamon para kay Ash ay ang paggamit ng mga pinagsamang atake upang pigilan pareho sina Solrock at Lunatone. Ipinadala ni Ash sina Pikachu at Swellow sa pag-aakalang magandang piliin si Swellow laban sa mga lumulutang na Pokemon.
Ipinadala ni Tate si Solrock at si Liza naman ay si Lunatone at nagsimula na ang labanan. Lumitaw sina Jessie at James sa harap ng gym na nagpaplanong nakawin sina Solrock at Lunatone. Naisip ni Meowth na pasasayahin ni na Solrock at Lunatone ang boss at mapapasayaw ito ng may galak. Paalis na sana sina Jessie at Meowth, ngunit ipinaalala sa kanila ni James na mabibigo sila ng walang plano. Gayunpaman, sinabi ni Meowth kay James na bumili siya ng isang makina online na kayang humuli sa mga psychic type na Pokemon. Tinakal ni na Solrock at Lunatone sina Pikachu at Swellow, at pareho nila itong tinamaan. Gumamit ng quick attack si Pikachu kay Solrock at gumamit ng peck si Swellow kay Lunatone, pero parehong sumablay ang mga Pokemon at bumangga sa mga modelo ng planeta. Umatake si Lunatone ng Ice Beam at si Solrock naman ng Solar Beam, ngunit nagbanggaan ang kanilang mga beam kaya nawala ng bisa ang mga ito. Habang nakita ni na Brock, May at Max na sinwerte si Ash dahil pinawalang bisa ng mga atake ang isa't isa, nagsimulang magtalo sina Tate at Liza. Nagulat si May, ngunit sinabi ni Max na magkapatid sila kaya kinaiinisan nila ang isa't isa. Gumamit ng aerial ace si Swellow na tumulak ng malakas kay Lunatone, habang nasaktan naman si Solrock sa Iron Tail ni Pikachu. Susugod sana sina Lunatone at Solrock para i-tackle si Pikachu, ngunit iniligtas ni Swellow si Pikachu kaya bumangga sina Lunatone at Solrock sa isa't isa. Lalo pang nagtalo sina Liza at Tate, iginiit ni Tate na mahalaga ang anggulo, habang sinabi naman ni Liza na mas mahalaga ang tiyempo. Nakita ni Max na para silang matalik na magkaibigan ni May kumpara sa dalawang iyon, habang sinabi naman ni May na isang masamang ideya ang magkaroon ng dalawang gym leader. Dahil dito ay naniwala si Brock na magkakaroon ng mas malaking tsansa si Ash na matalo sila. Akmang magbibigay na ng utos si Ash kina Pikachu at Swellow nang biglang may yumanig sa gym. Dumating ang Team Rocket sa battlefield at nagtanghal ng isang space opera na bersyon ng kanilang moto, kumpleto sa mga kasuutan, at sinira ang mga pader gamit ang isang dambuhalang robot na naging dahilan upang mawasak ang loob ng gym. Sinabihan ni Ash ang Team Rocket na umalis na dahil nasa gitna sila ng mahalagang laban. Aatake sana sina Solrock at Lunatone, ngunit nahuli sila ng robot ng Team Rocket. Gumamit ng psychic sina Solrock at Lunatone, ngunit nabigo ito dahil ibinalik ng mga titanium na kulungan ang mga atake pabalik kina Solrock at Lunatone. Tumakas ang Team Rocket, ngunit sinundan sila ng mga bida, pati na rin nina Tate at Liza. Pinindot ni Meowth ang isang buton, kaya kinuha ng balon ng robot at lumipad na sila palayo. Gumamit ng Thunderbolt si Pikachu, ngunit masyado ng malayo ang robot para makuryente ito ni Pikachu. Masaya ang Team Rocket na may nahuli na rin sila sa wakas nang hindi nakikialam at naninira ang mga pasaway na bubuwit. Sumakay si Pikachu sa likod ni Swellow, bagaman nagpakawala si Meowth ng mga glue bomb na naiwasan naman nila. Sinabi ni na Tate at Liza kay Ash na maaari niyang pakuryentehan kay Pikachu ang robot dahil protektado naman sina Lunatone at Solrock ng mga kulungan kaya gumamit ng Thunderbolt si Pikachu na sumira sa makina at nagpalaya kina Solrock at Lunatone. Nagpasya sina Liza at Tate na magtulungan at isantabi ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan sa pagkakataong ito. Gumamit ng psychic sina Solrock at Lunatone na nagpasabog sa robot at nagpatalsik sa Team Rocket. Nalungkot si Ash na nasira ang gym battle at ang gym mismo ay nawasak, ngunit iminungkahi ni Rachel na maaari pa rin silang maglaban doon. Sumang-ayon sina Tate at Liza dahil ang tanging naiba lang naman ay ang lugar, kaya pumayag si Ash. Nagpatuloy ang laban kung saan inatake ni Pikachu ng Thunderbolt si Solrock, ngunit gumamit ng light screen si Lunatone upang ibalik ang atake kay Pikachu. Akmang gagamit ng aerial ace si Swellow kay Lunatone, ngunit pinrotektahan ni Solrock si Lunatone gamit ang Sandstorm para masugatan si Swellow. Ipinunto ni Brock na matapos matalo ang Team Rocket, nagkakasundo na sina Tate at Liza. Dahil pinagsasama ni na Tate at Liza ang kanilang mga galaw, inutusan ni Ash si Pikachu na sumakay sa likod ni Swellow. Umatake si Pikachu ng Thunderbolt, ngunit gumamit si Lunatone ng light screen na nagbalik ng atake kina Swellow at Pikachu. Napagtanto ni Max na nahulaan ni na Tate at Liza na gagamitin ni Ash ang discarding ito, habang nangamba naman si May na hindi patas ang labanang ito. Nakalaban pa rin sina Swellow at Pikachu na ikinagulat ng kambal. Gumamit ng double team si Swellow na gumawa ng mga ilusyon niya at ni Pikachu. Gumamit si Solrock ng Solar Beam at Ice Beam naman kay Lunatone para atakihin ang mga ilusyon. Gayunpaman, pagkatapos sirain ang mga ilusyon ay wala silang nakita, pero nag-dive si Swellow galing sa itaas para umatake. Ganun pa man, mabilis silang inatake ni na Solrock at Lunatone na naging dahilan ng pagbagsak ni Swellow. Gayunpaman, nabawi ni Swellow ang kanyang balanse at lumipad pa itaas sa ere. Sinabi ni Liza na muntik nang magtagumpay ang sorpresang pag-ataking iyon ni Ash, habang tinanong naman ni Tate si Ash kung may maipapakita pa ba ito sa kanila. Sinubukan ni Ash na maghanap ng iba pang diskarte, at sa pagtingin sa mga ulap, napagtanto niyang kailangan lamang niyang magtiwala sa lakas ng kanyang mga Pokemon.
Gumamit si Pikachu ng Thunder, kaya nagpa siya si Liza na paggamitin ng light screen ang kanyang Lunatone, ngunit sinabi ni Ash na yan talaga ang inaasahan niyang gagawin nila. Inasinta ni Pikachu ang mga ulap, kaya bumalik ang atake sa kanyang sarili at kay Swellow. Nagulat sina Tate at Liza kung bakit yun ginawa ni Ash, habang sinabi naman ni Brock na sinusubukan ni na Pikachu at Swellow na mag-imbak ng kuryente sa kanilang katawan. Nang matapos ang atake, nakita ng lahat ang gintong bersyon ni na Pikachu at Swellow, habang napagtanto ni Tate na ginagamit nila ang Thunder bilang baluti. Gumamit ng Quick Attack si Swellow, habang gumamit naman ng Solar Beam si Solrock. Tinamaan sila ng Solar Beam, ngunit maliit lamang ang naging epekto nito. Gumamit ng Light Screen si Lunatone, ngunit binanggalang ito ni Swellow at binasag. Inatake ni Pikachu si Solrock gamit ang Iron Tail at si Swellow naman ay Aerial Ace kay Lunatone, na parehong agad na tumalo sa dalawang Pokemon. Niyakap ni Ash ang kanyang mga Pokemon dahil sa panalo, bagaman na-absorb niya ang natirang kuryente sa katawan ni Swellow. Namangha sina Tate at Liza sa mga ataking iyon, at sinabing bagamat marami silang natutunan, may mga bagay pa silang hindi lubos na napeperpekto. Inamin ni Ash na muntik na siyang matalo ni Liza at Tate sa gym battle na ito. Sinabi ni Brock na malinaw na may magagandang pinagsamang atake sina Tate at Liza, habang sinabi naman ni May na iyon ang dahilan kung bakit mga gym leaders sina Tate at Liza. Nagpasalamat sina Tate at Liza sa kanila at ibinigay kay Ash ang Mind Badge. Kinuha ni Ash ang badge at gumawa ng victory pose.